Kakarating lang namin guys, pero wala kaming karapatan mag-relax kasi may assignment pa kaming gagawin na hindi namin ginawa sa bahay. Diyan pala banda guys, si Red tapos na siya sa assignment. Kami na lang ni Dayan. Actually, hindi siya assignment kasi kailangan siya sa mock interview. 1/4 siya na rubrics. Siyempre guys, bumagyo ng ilang araw kaya hindi ko alam kung ano mga assignment dyan na namin ginawa yung mga assignment kasi tamad talaga kami sa totoong buhay. Hindi nga namin alam ba't kami nag-ABM. Tapos dyan banda guys, inaantay na lang namin si ma'am at magde-distribute sila ng libro. Yan si Red, sumama siya at tumulong siya kasi medyo maraming i-distribute. Medyo mabibigat ang dadalhin namin ngayon. Tapos dyan banda guys is nag-aantay kami kay Red. Medyo stress kasi kami dyan guys kasi nape-pressure kami sa mock interview. Di namin alam kung magva-volunteer ba kami o hindi or bukas na lang kaso minus points na. So dyan banda, antay lang kay ma'am. 5 minutes narating na yan si ma'am. Nag-aantay na rin kami sa ibang boys kasi nga nangolekta sila ng books. So dyan magre-retouch daw siya guys pero di natuloy kasi na-pressure. Tapos yan si Red nagtutulong syempre kaso di siya na-videoan kasi ang bilis maglakad niya. So dyan banda guys is nag-form na kami into circle kasi magsisimula na yung mock interview. Talaga guys, dapat talaga mag-aano kami ni Dayan. Kaso nga, medyo time na kaya din na namin natuloy. Kukunin na nga ako na Lord dyan sa pressure ko eh. Real quick, tapos na yung mock interview, tapos oral communication. Ang kalat ng bag ko kaya naisipan kong iayos muna. So medyo tahimik, medyo maayos na rin yung upuan kasi ayaw talaga ni Ma'am Hermie na makalat yung room pag siya na yung nag-advise sa room namin. So dyan na part guys, ang ingi-ingi ng TVL kaya vinidyoan ko para man kita nyo na maingay yung kabilang building. Tapos yun guys, is break time na. Charlie pa pala. Itak pa yung sunod niyan para si Red. Antok na. Hindi ko alam. Natulog ba yun siya kagabi? But antok siya pagpasukan talaga. Tapos yun banda guys, makikita nyo, kala namin uwian na ng TVL. Kala namin suspended, di pala. So dyan, antente lang kami sa itek. Gagawa pala kami ng concept paper. Naghahanda na lang si ma'am. Papunta na ata. Dyan, andyan na pala si ma'am. Guys, real quick. Discuss niya pala kung paano gumawa ng concept paper. Yan yung gagawin namin. At yun yung project namin. Performance task number 1 ata. Madali lang siya, parang essay lang ganon. Tapos dyan guys, is pa time na nag-aantay na lang kami ng break time. Yan, tamang upo-upo lang kumakain na ng orange kasi di na napigilan yung gutom. Napahay ko sila kasi parang malungkot. Tapos dyan banda, break time na. Papunta kami sa pinakamalapit na kantin. Ano pa ba? Tamad kasi kami maglakad. So dyan banda, kanta-kanta lang. Tamang pa-cute. So guys, papunta na kami sa pinakamalapit na kantin. Ewan ko ba anong ginagawa namin dyan. Dami namin sinasabi. So dyan banda, wala pa masyadong students. So medyo maluwag pa yung hallway. So yan, nandito na kami sa kantin. Medyo nainis ako kasi masyadong maraming masasarap na ulam. Wala naman akong pera. Tapos yan yung binili ni Red, baboy. Favorite niya yan guys. Tapos si ano naman, si Dayan is chicken curry. Yan yung pinaka-favorite niya na ulam sa kantin. Tapos ako naman, kumuha lang ako ng sauce ng siomay kasi may choking ako sa bag. Yun lang yung baon ko, wala akong rice. Tapos yun ba na makikita nyo, siopaw lang pala yung kinakain ko. Tapos siomay, di ko na napakita yung siomay. Sobrang alat pala ng sauce guys, sobrang naiinis ako. Kaso wala talaga akong choice, gutom na ako, late na ako nakapunta ng school. Kaya yan, sila lang yung may kinakain na kanin. Bukas magbabaon daw si Red. Ewan ko kay Dayan kung magbabaon mo siya bukas. So dyan banda guys, patapos na kami kumain. Lumabas ako saglit kasi tinapon ko na pala yung sauce ng siomay. So pagbalik ko, uminom pa talaga sa Red ng tubig ko. Ubus na siya guys, wala na akong tubig nito, wala na. So dyan banda guys, nangongolekta na naman ng module para ibigay sa aming lahat. Ang dami. So dyan banda guys is, ginantay namin yung EALS. So EALS na guys, patapos na yung time nito ng EALS. Ngayon na lang is pag-isipang mag-video. So, finally, tapos na yung time ng EALS. Medyo maingay na naman yung room. Tignan nyo naman sila. Ang sarap ng buhay talaga. So, dyan banda guys, nilista ko muna sa 1/4 yung mga modular na binigay sa amin. Yan, nilista ko muna. Medyo, hindi naman siya marami, pero mabigat siya. Tapos Red guys, may modular siya. Tapos pinatayo kami ulit guys kasi may second sem pa pala na modular. Tapos yun, nagkuha na naman kami ng 1/4. Bigat na ako sa katawan ko. Gusto ko nang umuwi. Tapos yun si Red, dinaantay ko. Gamit niya kasi yung ballpen na ginagamit ko. Sobrang tagal magsulat ng lalaki na to. Nakakainis. Kasi naantay ko guys, tamang antay lang. Medyo marami pa pala guys. Medyo mabubuktot na naman yung katawan namin nito pag uwi. Pero okay lang, makakatulong din naman to sa amin. Makakatulong, itatambak mo lang yan sa bahay yun. Red, Dayan. Hindi, wala kang magagawa. Matatambak talaga. Charis. Tapos inaantay ko. Naiinis na ako guys. Kaya kainom ko na ako ng ballpen. Inablot ko na. Bahala ka na yung lalaki ka. Kahit wala na akong respeto. Kaya ako magmadali. Pagod ako tumayo.
Kaso guys, nandiyan na pala si ma'am kaya hindi na napadistribute agad. Kaya bumalik na ako sa upuan ko. I-continue na daw mamaya. Tignan ang face. Ba't ganyan ang face mo na para bang pagod ka na sa buhay mo? Then here guys is nagsasamative kami sa komunikasyon. Video muna. Pasaway kasi ako. Tapos yan, madali lang naman. Naka 25 ako over 35. Rock and roll! Sobrang daming libro! Guys, nagkakagulo kami. Sobrang daming libro. Uy, hindi ka dito. Sabihin niya, hindi ko to yung voice over. Sabihin, sobrang daming libro. Yo guys. Yo, ito lapit. Uwi na ako. Daming libro. Wala nang paapag-uwi kasi ubos na ang lakas. So guys, ang dami kong libro. Ito, ang kapal. Kaya yan.